Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,923 subscribers. Thank you so much guys. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers mark. No, sana makuha natin this month or until next month. Thank you so much guys. God bless you all. Kaya ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Caloocan City. No? Dyan sa Caloocan City po kasi may dati pong mayor dyan. No? Ang pangalan po ay Ray Malonzo. Actually, dalawa silang parehas na dating mayor. Okay? Si Ray Malonzo at si Oka Malapitan. Kaya lang si Ray Malonzo, jobless po ngayon. Kaya po talaga for recent years, ay nag-a-attempt po ang pamilya nila, ang pamilya Malonzo na bumalik sa politika dahil nga po gusto nga daw po nilang makatulong diyan sa Caloocan City. Now, si ano naman po, si dating Mayor Oscar Oka Malapitan, ngayon po ay 1st District Congressman, ay napakaraming batas na naipasa dahil magna 9 years na siya diyan 6 years plus parang ay napalitan lang pala sila 3 years pero marami na pong naipasang batas yan, no? Si Oscar Oka Malapitan diyan sa Caloocan City, no? Kaya nga po, no, talagang ito galit na galit itong dating Mayor Ray Malonzo kay dating Mayor ngayon ay Congressman Oka Malapitan ay talagang kumbirahin at kutsain at malitin, no, ng isang ex-actor, ex-Karate Kid ang ama ni Mayor Gonzalo Dale Along Malapitan sa kanyang mga Facebook post ay ganun na lamang. Naku, talagang birabirahin talaga. Hindi na natin babanggitin yung mga nilalaman ng FB post niya. Puntahan niyo na lang para malaman niyo yung mga atake ni dating Mayor Ray Malonzo. Talagang parang pinapalabas niya kasi sa mga post niya na naging palpak na likod bayan ng alkalde mula noong 2013 hanggang 2022. Wari natin ay bulag, no? At hindi makita ni Malonzo, pati si Trillanes, no, hindi makita ang pag-asenso ng Caloocan City dahil kabaliktaran ang kanyang mga patutsada, no, mga kanilang patutsada at sama na si Trillanes ay talaga namang patuloy na umuunlad ang Caloocan City dahil sa magaling at maayos na pamamahal at pamamalakad ng mga malapitan. Di ba? Bakit ika nyo? Di ba? Dati po, biro-biroan, ang syudad lang na walang Starbucks ay ang Caloocan City. Ngayon, ay talaga namang kahit saan ay meron ng mga Starbucks dyan. No? Pangalawa, dati, sinasabi bulok ang City Hall ng Caloocan City, pero tignan mo ngayon, ay talagang may complex, City Hall complex na sila. No? Biruin mo, no? Yung iba sinasabi, bakit walang SM diyan sa Caloocan City, no? Ngayon, dalawa na ang SM City sa Caloocan City, isa diyan sa Monumento at isa diyan sa North part ng Caloocan City, no? Sa panahon ng pamamahala noon ni Mayor Oka ay naitayo yung 8-story, no? Caloocan City Hall Complex, no? Yung Caloocan Sports Complex, yung Buena Park, Glorieta Amphitheater at Caloocan People's Park. Di ba? Ay, ano ba yun? No? Ganun din ang mga Caloocan Drug Rehabilitation, Amparo Nature Park, Caloocan North Medical Center, University Caloocan City South, UCC Congress at UCC Camarin at marami pang mga infrastructure projects. No? Ang mga infrastruktura na ito ay ilan na sa mga patunay, no? Ito ay mga pruweba, resibo kumbaga, patunay na malayo na ang narating ng Caloocan mula sa dugyot, magulo at hikahos na estado ngayon isang vibrant thriving city, no? Siyempre, bago yung mga malapitan, nandiyan ang Irice, nandiyan ang Malonzo, nandiyan ang Asistio, di ba? Sa kanyang administrasyon ay itinatag din ang College of Law na kauna-unahan sa Kamanaba, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela o North Metro Manila. Dahil sa maayos na pamumuno ay umangat ang Caloocan sa level ng mga mauunlad na syudad. Dahil dito, si Congressman Oka Malapitan ay binansagang arkitekto, no, na tinatamasan tagumpay ngayon ng lungsod, no. Ngayon ay balikan lang natin, no, sa panahon naman ni Mayor Ray Malonzo, lakas yan no. Kandidato ito ni Ramos, dating pangulong
Fidel Ramos, no? Ay naging mayor mula 1995 hanggang 2004. Pero 9 na taon na yan ay walang may pagmamalaking achievement, kaya sino ngayon ang palpak? At syempre, pag wala ka na sa politika, no, mga ganyan, hindi ka na babalikan at hindi ka nakilala ng mga kabataan at mga tao kasi nagbabago po yung mga butante, no? Pagkatapos ng termino bilang mayor ay makailang beses sumabak sa eleksyon. Hindi lang po siya, no? Pati yung may bahay niya, yung mga anak niya, no? Pero hindi na sila tinatangkilik ng mga batang kangkalu. Lumabang kongresista noong 2004 election pero talo kay Oka. Ganon din ang asawang si Gigi na tinambakan ni Recom Echeverry sa pagka-mayor at anak na si Ronald na kulelat sa 2nd District Councilor elections. Noong 2007 ay kulelat sa mayoral race laban kina Echeverry at Baby Asistio at kulelat din sa Vice Mayor race noong 2010 na napanalunan ni Egay Irice. Sinubok din ng anak ni PJ na lumaban sa Vice Mayor race noong 2022 election na napagwagian ng ngayon na Vice Mayor si Karina Te, no? Si Ate Karina Te. No, sa darating na May 2025 midterm elections, sasabak muli si Malonzo sa 1st District kalaban si Congressman Malapitan na pagkakongrista diyan sa unang distrito ng Caloocan. Ito, katotohanan lang, no? Labanan ito ng isang arkitekto na talagang maraming naipagawa, no? At nakikita mo physically, nakikita mo, no? Yung mga ginawa ng mga malapitan, no? Ngayon, kung tawagin dahil sa napakmakang achievement, no? Ay talagang arkitekto nga talaga versus yung windbag na parang panay dadalang, tokiyes lang at walang may pagmamalaking nagawa noong kanyang kapanahunan. Kailan kaya magkakaroon ng batas, no? Ay nako, kasi wag na po natin isama yun. Pero kasi po takbo ng takbo ang mga Malonzo, pero ngunit natatalo. Ang Malapitan po wala pa pong talo yan. Ngayon susubukan pa ni Trillanes na tumakbo bilang pagkamayor, ay talaga sigurado namang matatalo yan. Lalo na balita natin nung nagdeklara si Trillanes ay wala naman po siyang napala at wala na po siyang mga kasama doon na malalaking pangalan, no? Ayan. Wala naman po doon si Isko Moreno. Nandun ba si Irice na pinagmamalaki niya? Baka wala din naman doon. Kaya tingin ko matatalo itong mga Trillanes na ito, itong Malonzo na ito, matatalo ito sa mga malapitan dahil nga po may nagawa naman talaga dyan sa Caloocan City. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.